Oo, pero ito pakinggan naman natin itong nakakahiya talaga, sabi ko nga sa inyo. International media na ito. Withoutmeans.org. This is an international organization na nakikialam na rin or nagtatanong-tanong na rin kung ano na tong nangyayari sa Pilipinas. Ito, pakinggan nyo itong unang video. Ini-interview niya dito si Ana Malindogoy at nagtatanong siya kung anong nararamdaman nyo rito na yung presidente nyo sinungaling. Diretso. Who it is that we're dealing with. Okay, so with your permission, I'm going to show a couple of videos and then we talk about what we see. Ayan so ito na sabi ko, 'di ba, nung una pa lang sinabi ko sa inyo, akala talaga ni Bongbong Marcos nandito siya at ginawa niya ito na makakatulong sa kanya, na makakasolve ng problema niya. Pero ang hindi niya alam, binuksan lang niya yung pintuan ng Pilipinas para makapasok ang simpatya ng international media. Kung noon, si Pangulong Duterte, every time he speaks about this and that, yung adik, ganito, bangag, wala ang nakakarinig, tayo lang mga Pilipino. But this time, ang nakakarinig na buong mundo. So, buong mundo, malalaman, putay na, presidente ng Pilipinas, adik. Tapos buong mundo makakaalam, presidente ng Pilipinas ganito ka buang. O bakit mo sasabing addict na naman, Boss Dada? Napaka-judgmental mo. Hindi, sinasabi ko lang kasi nga hindi naman siya nagpapadrug test. Hindi naman niya pinatutunayan na siya hindi addict. Sabi mo fake news yun. Fake news yan, Boss Dada. Hindi nga, fake news yan kung nagpa-drug test na siya, negative na, tapos tinatawag mo pa siyang addict. O hindi ba? Yun, fake news na yun. Pero kung mayroon kang sinasabi nila, addict, o syempre tinatanong mo, addict ka ba? O tapos pinapag-drug test mo, ang sabi, dapat magpapadrug test. Di ako magpapadrug test, di lalo kang kakabahan, putangin ng to, addict siguro. Ba't tayo magpa-drug test? Kung hindi ka naman magpapadrug test, ibig sabihin, may iniiwasan ka. O hindi ba? So, dahil nga sa hindi niya pagpapadrug test, kumpirmado na, sabi nga nila, di ba? Ang iyong pananahimik ay parang pagtanggap mo na sa mga akusasyon sa iyo, tama? So hangga't hindi niya pinapatunayan sa bansang Pilipinas na magpa-hair follicle siya, na siya ay negative sa hair follicle test, sa drug testing, lahat ng klase ng droga kahit talampunay. Ayan, saka lang natin siya hindi tatawaging adik at bangag. O ngayon, negative na siya sa testing, tapos ang tawag mo pa rin sa kanya bangag. Ang adik na presidente, ganun pa rin tawag. Fake news na yun, dapat makulong ka na nun. Pero hanggat di pa niya pinatutunayan, hanggat di pa niya pinatutunayan, at saka hindi lang naman yun doon sa drug testing ang issue, putang ina, pathological liar Ibig sabihin, serial liar, yung parang serial killer, serial rapist. Yung hindi makakakilos hanggat hindi niya magagawa yung kailangan niyang gawin. Parang halimbawa, kung kleptomaniac ka, di ba, nakaw ka ng nakaw kahit na ayaw mo, nakaw ka pa rin ng nakaw dahil yun ay nakakapagpasaya sa'yo. Ito, si Bongbong, putang ina, hindi serial killer Yung serial killer naman, may pattern naman siya. Oo, ng pagpatay. At hindi din siya humihinto sa pagpatay. Yung serial rapist, ganun din. May pattern din siya ng paano niya nilulur yung kanyang mga biktima at kung paano niya dinededo yung mga biktima niya or ginagahasa. Meron din siyang pattern. Ito si Bongbong, may pattern din siya ng pagkasinungaling. Kaya nga, serial and pathological liar. Pathological liar yung puta kahit sa pagtulog nagsisinungaling. Sobrang sinungaling. Simula pa nung kampanya hanggang January, sinasabi niya hindi siya makikialam sa ICC. Putang ina, biglang ang yabang-yabang na nung nakaraan. At niloloko pa tayo na hindi naman ako nakiisa sa ICC Nakiisa ako sa Interpol, hindi sa ICC. Ay gago. Nakiisa ka nga sa Interpol. Yung Interpol, inutusan ng ICC. Putang ina. O di nakiisa ka sa ICC, tanga. Ay ko nga sa inyo ganito yung mga klase ng mga politika na satanas. Demonyo. Yung sinabing, hindi naman ako nagnakaw sa Kaban ng Bayan Yung mga alipores ko nagnakaw binalatuan lang nila ako ako ba nagnakaw? Di naman ako. Ganyan yan Hindi naman ako pumatay nakikita ko lang na pinapatay nila. Pero hindi ako pumatay. Hindi ba? Ganyan yan. Ganito yung classic na politiko na mangangako sa inyo tapos kayo pa may kasalanan pag naniwala kayo. Tangina nyo, naniwala kayo sa 20 pesos na kilo ng bigas. Tanga ba kayo?
Sino may sabing kayang gawin yan? Putangin na nyo. Ganun yan, yung mga klase ng mga politiko na yan. O sila yung mga mangangako sa inyo, akala nyo tuto pa rin, pero hindi. Putangin na, kasalanan nyo pa. Binoto nyo ako eh. O kaya tiisin nyo yung katarantaduhan ko, binoto nyo ako eh. Ang ina nyo kasi, kukulit nyo eh. O ito, pakinggan ninyo yung balitang to, nakakahiya to, international na to, na inaalam na yung mga issues. Sigurado ako kakalat na itong balita na ang presidente natin sa Pilipinas ganito. So, masisira talaga tayong lahat. Pero wala eh. Tayo na, sino may kasalanan yan? Tayo na naman. Masisira tayong lahat dito dahil mabubuksan ang Pilipinas na mas bulok pa pala sa bulok. O, kumbaga sa basurahan, doon tayo makukuha sa nabubulok, hindi doon sa hindi nabubulok. Oo, tayo ay isang bulok, walang kwentang bansa. Dahil pinamumunuan tayo ng ganitong mga klase ng tao. Tanggapin ninyo, binoto nyo eh. O ito, play. At the end of this. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. The plane, the Gulfstream 550, is that correct? This is Yes. chartered by the Philippine government? Yes. Okay. So when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. Look how proud our Secretary of Interior and Local Government, look how proud he is na sinasabi niyang, yes, it's us, it's our money, it's your money, tanginan nyo kasi. Sabi niya, gago, binoto nyo, ayan, pinagamit yung pera nyo para sa katarantaduhan niya. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. We didn't help them in any way. The plane is chartered by the Office of the President. We didn't help them in any way. What is your reaction to this videos, to this information that we're seeing here? Actually, this only tells us these videos, and this is not only the videos that actually he lied to the Filipino public. Kita It mo, seems like tayo pa hindi lang yan yung pagsisinungaling niya, madami pa. Tayo na, sabi ko nga sa inyo, kung sino ang totoong fake news sa Pilipinas, si Bongbong Marcos. Kaya ikaw, Santiago, instead of you targeting us, you should target your boss first. Lead by example. Ipakulong mo si Bongbong. Why? Fake news eh. Pinaaasa yung taong bayan. Public office is a public trust. Pinagkatiwalaan siya ng taong bayan doon sa mga ipinangako niya na hindi niya tutulungan ng ICC. Talagang naniwala ang taong bayan doon. Kaya nga shock na shock kami na parang kasalanan pa namin na mali yung pagkakaintindi namin sa sinabi niya. So kayo din, ikaw din, Tricom, barbers, pa-imbestigahan mo si Bongbong sa sobrang fake news. Hindi daw papayag pero biglang pumayag. So ano yun? And this was all done in public, yung sa interview, may sulat pa siya. Meron siyang sulat kay VP Sara Duterte na sinasabi niya na I will never ever cooperate diyan sa ICC. May sulat na. Meron pang interview, putang ina, tayo pang mali. Kaya nga sana sa NBI, sa Tricom, at sa kung sino mang mga gustong tumarget sa mga vlogger, unahin nyo si Bongbong. O sige, pupunta kami dyan sa Congress na hearing, basta ipatawag nyo pati si Bongbong. At tanungin nyo siya, bakit napakasinungaling mo? Bakit hindi ka lang fake news? Puta ina, bilang presidente, napakasinungaling mo pa. Sinabi mo sa KOJC, walang baril, walang tear gas, walang karahasan na nangyari, kayo kawawa. O tapos sinabi mo mayroon flood control project, putang inan, ba't nagbabaha? O tas eto na naman, hindi makikialam sa ICC, tapos biglang ganyan. May ICC na naman.
So bago kami, dapat unahin ninyo ito, si Bongbong. It's not only Sims, but really, Marcos Jr. is a pathological liar. You know, he is a liar. Look, it's very obvious in what he says before and then what he have done. Hindi ba nakakahiya? At lahat ng ito ay, ayan, na ano na sa buong mundo. It is now being exposed sa buong mundo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala